Meron ka bang ganap na kapayapaan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, gusto po munang batiin si LD, Grace Karamihan, Arman Ampal. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Binabati ko rin po si Brother Orly Samaniego ng happy birthday. Isang pagbati po mula kay Jean Samaniego. Now, yung pag-uusapan po natin ngayon araw ay patungkol sa sufficiency of Scripture. Kasapatan, sufficiency. Kasapatan ng Biblia. Pag sinabi po natin Scripture, ito po ay Biblia. Yung Scripture, it's just a fancy way of saying Bible, no? Yung sa seminary kasi ang tawag namin yan, Scripture. So, ano ba yung Scripture or the sufficiency of Scripture? By the way, ito pong devotion natin na ito, gusto ko po siyang i-relate sa kapayapaan, wisdom, and peace. So, the sufficiency of Scripture means that the Bible contains all the words of God we need for salvation, faith, and obedience. God progressively revealed His Word throughout redemptive history, culminating in Christ and the completed canon. Pag sinabing completed canon, ibig sabihin, Biblia, kompleto na. Today, Scripture is not lacking but fully equips the believer for life and godliness. This is the meaning of sola scriptura. Now, yung verse po natin ngayong araw, matatagpuan po sa Psalm chapter 1, verse 1 to 3. Yung devotion po natin ngayon, very practical, no? And ito yung mga tumatakbo sa isipan ko simula nung ginagawa ko itong devotion na to kanina. And by the way, sobrang busy ko po talaga, no, these days. Actually every day. Pero ngayon sobrang busy, no. Pag uwi ko sa bahay, baka abutin ako mga 3:00 ng madaling araw, tapos tsaka ko palang gagawin devotion. It's gonna be difficult. So, pinagdesisyonan ko na nagawin na yung devotion dito pa lang sa sasakyan para pagdating ko mga 3:00 na madaling araw, tulog na ako. So, ito po yung sinasabi ng verse na ito. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Sa Tagalog po, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta. Sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, the Bible is sufficient in wisdom. Alam niyo po yung Biblia, sapat na po yung Biblia para magkaroon tayo ng wisdom, karunungan. Yung karunungan po, nanggagaling po yan sa salita ng Diyos. Pag binasa niyo po itong verse na ito, by the way, this is the first Psalm sa 150 Psalms sa Bible. Nagsimula ito sa salitang blessed, pinagpala, mapalad. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Mapalad daw yung isang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Kinokontrast dito, kinukumpara po dito yung isang tao na lumalakad ayon sa kasamaan, tapos yung isa naman may wisdom ng Diyos. Una, lumalakad sa payo ng masama, tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, at umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Ibig sabihin, yung isang tao na lahat ng mga principles niya sa buhay ay galing sa mga kaibigan niya, sa mga tao sa paligid niya na hindi mabuti yung ginagawa, yung buhay niya mapapasama. Pero, sabi rito, yung isang tao naman na nabubuhay ayon sa kautusan ng Diyos, nagbubulay-bulay araw at gabi sa kautusan ng Diyos, siya isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Laging merong nutrients na natatanggap, may sustansya na natatanggap, may tubig na nahihigop yung kanyang ugat, at lumalaki talaga itong punong kahoy na to, at ito ay isang matagumpay na puno. So sabi dito,
sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, at sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. So yung isang tao na full of wisdom of God, he is victorious, mananagumpay. Mga kapatid, yung Biblia po ay sapat para bigyan tayo ng kaalaman at karunungan. Gusto mo bang maging matagumpay sa buhay? You need the Bible, you need the Word of God, you need the wisdom of God. Alam niyo po, maraming tao, lalo na sa kasalukuyan, no? Maraming mga nangyayari dito sa bansa natin na makikita mo talagang sobrang yumayaman yung mga taong mga kurap. Talagang sagad sa yaman. Pero wala silang wisdom ng Diyos. Ano pong nangyayari sa kanila? Wala silang kapayapaan. Wala po silang kapanatagan sa buhay. Bakit? Kasi yung kaperahan mo, yung kayamanan mo, yung seemingly tagumpay na nakamit mo, nanggaling sa masama. Kagaya po ng sinasabi dito sa unang verse na ito, lumalakad sa payo ng masama, tumatayo sa daan ng mga makasalanan at umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Yung mga principle na ginagamit nila, prinsipyo ng mundo, akala nila magkakaroon silang katagumpayan. Pag dumami yung kanilang pera dahil sa kanilang mga proyekto, no? Whatever that is. Mga kapatid, yung Biblia full of wisdom. Bibigyan ka nito ng karunungan. At pag meron kang karunungan ng Diyos, pinapamuhay mo yung karunungan ng Diyos, you will have peace of mind. Alam mo sa sarili mo, parang yung puno rito, no? May yung isang tao na inihambing sa puno, mayroong peace of mind, may consistent na nutrients, may consistent na tinatanggap na yun na nagpapatagumpay sa kanya. Ganon din po sa atin when we follow the Word of God. Yung Word of God, yung wisdom ng Diyos yan ang magpapatagumpay sa atin. Magbibigay sa atin ng kapayapaan. Alam nyo, kahit ang dami-dami mong maging pera dito sa mundo, kahit limpak-limpak, billion-billion yung pera mo, pero wala ang kapayapaan, that's nothing. Walang kwenta lahat ng meron ka kung wala ka namang kapayapaan. Why? Because peace is something that you cannot buy with money. Kung ikaw wala ang hindi mo kasing yaman yung mga ibang tao sa paligid mo, pero may kapayapaan ka, mas mapalad ka pa kaysa sa kanila. Lalo na kung yung kapayapaan mo, nakamtan mo because you're following the will of God. Now, pangalawa po, the Bible is sufficient in salvation. Yung Biblia po ay sapat upang maunawaan natin ano ba yung ebanghelyo at paano po tayo maliligtas. Yung Biblia po, sapat na para ipangaral sa atin ng Ebanghelyo, para maunawaan natin ano yung pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At pangatlo po, the Bible is sufficient in revelation. Ibig sabihin po, sapat na yung Biblia upang ipahayag sa atin ang lahat ng kailangan nating dapat malaman na gusto ng Diyos na malaman natin. Sapat na po yung Biblia. Hindi po natin kailangan ng extra revelation. Hindi na natin kailangan ng iba pang karunungan, iba pang kaalaman na i-reveal pa sa atin ng Lord sa panaginip o sa kung anumang mga mga sources, quote-unquote sources. Yung sola scriptura po, ang ibig sabihin po niyan, yung Biblia sapat na. Hindi natin kailangan ng tradition, hindi natin kailangan ng katuruan ng tao. Lahat ng katuruan dapat nanggagaling sa Biblia. Dahil yung Biblia sapat na. Ito yung revelation ng Diyos sa atin. So the Bible is sufficient in wisdom. The Bible is sufficient in salvation. The Bible is sufficient in revelation. Now, paano po natin ito isa sa buhay, mga kapatid? Number 1, dig deeper to find God's treasure. Kapag naghuhukay po tayo, let's say mga treasure hunter po tayo, no? Pag pumunta tayo sa isang lugar, isipin na, okay, may treasure dito, hindi mo naman gaganon-ganunin lang yung lupa eh. Kakalaykayin mo lang ng konti ng kamay mo at that's it. Kala mo, makuha mo yung treasure sa ganon, di ba? Ang treasure hunting, kailangan huhukayin mo talaga, may pagtsatsaga, may pagpupursige, gusto mo talagang hukayin hanggang sa makuha mo yung treasure. Ganon din po sa salita ng Diyos. Hindi tayo nagbubuklat lang ng Biblia. Pagkabuklat mo ng Bible, binasa mo, sarado mo agad. That's it. Kapag nagbukas po tayo ng Biblia, hinahalukay din talaga natin. Talagang parang naghuhukay tayo ng treasure sa salita ng Diyos. Inuunawa talaga natin ano ba yung sinasabi ng verse, anong sinasabi ng mga talata. Binabasa natin yung mga nauna. Ito po yung isa sa kaparaanan para maintindihan natin yung Bible. Pag nagbasa ka ng verse, basahin mo yung mga nauna, basahin mo yung mga sumusunod para maintindihan mo yung konteksto ng binabasa mo. Kapag ikaw nagbasa lang ng isang verse, sinarado mo agad, hindi mo maintindihan kung anong ibig sabihin ng verse na yon. Walang iniwan po yan sa usapan ng tao eh.
Pag yung misis mo nakikipag-usap sa'yo, isa lang yung kinuha mo doon, o kaya ang mister mo, may sinasabi sa'yo, isang salita lang yung kinuha mo, tapos i-interpret mo na, doon nagsisimula ang samot-saring away, no? So, para maiwasan ng away, kapag may sinabi yung mister mo o misis mo, unawain mo, ano ba yung intention niya, bakit niya sinabi yun? Baka naman hindi niya intention na saktan ka, hindi niya naman intention na ma-misinterpret mo yon. Kailangan mong alamin ano yung intention. Ganon din po sa pagbabasa ng Biblia, you have to understand the intention. Ano ba intention ng Diyos dito? Kailangan mo halukayin, unawain. Hanggang sa makita mo yung nais ng Diyos na ipaunawa sa'yo. At doon mo matatagpuan yung totoong treasure. Yung salita po ng Diyos, yan po yung treasure natin. Hindi mo kailangan ng pera lagi, or ginto, or pilak, silver. Minsan kasi pag sinabing treasure, yung nasa isip natin, diamante, may mas higit pa ron. At ang mas higit doon, mga kapatid, yung treasure ng Diyos, yung wisdom ng Diyos. Pangalawa po, develop a habit of applying wisdom. Kapag may binasa ka, naunawaan mo yung wisdom doon, nagkaroon ka ng principle mula doon sa salita ng Diyos, immediately i-apply mo agad. Huwag mong hayaan na nasa isip lang siya. Kailangan may i-apply mo siya, mailapat mo siya sa iyong buhay. Tingnan niyo po yung verse natin na ito. Yung isang taong mapalad, yung isang taong pinagpala, yun yung taong ina-apply niya yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi dito, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Based on the wisdom of God, based on the principle of God, ina-apply mo yun. At pag in-apply mo yun, dun palang papasok yung katagumpayan. Kaya sabi po rito, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Sinasagawa po talaga yung mga wisdom ng Diyos na matatagpuan po natin sa kanyang salita. Develop a habit of applying wisdom. Habit po, ibig sabihin, dine-develop natin na magkaroon tayo ng habit. Ibig sabihin, pag may nabasa ka, i-apply mo agad. Tayo po ay obedience-based. No? Mga Kristiyano, obedience-based. Hindi po tayo nag-i-stack ng knowledge lang sa isip natin. Tignan niyo po yung sinasabi ng banal na kasulatan. No? Yung isang nakinig, pero hindi isa nabuhay, kulang yun. Ang hinahanap ng ating Panginoon Jesucristo, hindi tagapakinig, kundi tagasunod. Paulit-ulit sinasabi ng banal na kasulatan, ang gusto ni Kristo, tagasunod. Gawin niyong tagasunod ko lahat ng mga bansa. Hindi niya sinabing gawin yung tagapakinig lahat ng mga bansa. Pangatlo po, decide within biblical boundaries. Yung Biblia po, nagsaset siya sa atin ng, kumbaga, guardrails or boundaries para gamitin natin yung ating freedom within the boundaries set by God. Kapag ikaw po lumabas doon sa principle ng Diyos, sa boundary ng Diyos, let's say, ang daming tukson dumating sa buhay mo, tinanggap mo lahat yun, no? Kagaya ng mga nakikita natin sa mga news. Ang daming mga nangyayaring korupsyon. Kapag sumuong ka doon sa korupsyon, asahan mo, hindi kalooban ng Diyos yan, mapapahama ka lang dyan. Kaya ang daming, mga taong sobrang yaman, sobrang unlad, pero wala silang peace of mind. Wala silang kapayapaan. Kasi po, ang kapayapaan, makakamtan mo lang kapag nandoon ka, nabubuhay sa boundary ng Diyos. Because when you live within the boundary of God, when you live under the principle of God, you are safe, you are protected. Kapag lumabas ka ron, kala mo ba proprotektahan ka ng Diyos? Kala mo ba magtatagumpay ka? Yung victory natin, yung katagumpayan natin, nangyayari po yan when we apply the Word of God, when we stay within the boundaries of the Bible. So dig deeper to find God's treasure, develop a habit of applying wisdom, and decide within biblical boundaries. Now, para po sa ating discussion, why do we have to stay within biblical boundaries to keep our peace? Samahan niyo po ako sa panalangin. Gracious Father, I ask for peace of mind. Thank you for your word. For as long as I follow your wisdom, I will also have your peace. Lord, I pray that you would give me the diligence to dig deeper into your word.
Grant me knowledge and wisdom as I continue meditating on it. Please keep me living at the center of your will. May I be blessed, just as in Psalm 1:3, which says, "That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers." This I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.